sabi ni Senator Amy Marcos, tanggapin na talo na sila pagdating po sa impeachment ni Vice President Sara. At tila ba ito po yung malinaw na nakikita natin na panalo na itong impeachment ni Vice President Sara dahil mukhang hindi po ito matatawid sa 20th Congress at dadaan po ito sa matinding debate. Siyempre, nandyan po si Senator Marcolita. Samantala, ito mga kaliwang grupo, kaya dito si Gutierrez, si Castro, ay todo iyak na po sila ngayon. At hindi nila matanggap, mga kababayan, na tila ba sinampal po sila ng sarili nilang palad dahil po sa kanilang pagiging ambisyosa na ma-impeach itong si Vice President Sara. At lahat ng sinabi, paninira, demolition sa mga Duterte ay bumalik sa kanila. Ika nga, ang ibang mga political analysts ay nagsabi na yung pagpapakulong ni President Duterte, ito po ay ginawa niya para po hindi manalo at talagang masampal po itong mga kaliwang grupo at yung mga taong galit sa mga Duterte ay makatikim ng galit ng taong bayan, which is parang ito na nga po yung nangyari, Nakulong nga po si President Duterte, napadila nila sa dahig, pero natalo naman ang ilang mga kandidato na pilit po na babagsakin ang mga Duterte at ito mga kaliwang grupo, karamihan sa kanila ay hindi na po nakapasok. May mga senador, of course may mga kongresista, at kasama po ay itong si Franz Castro. Ngunit mukhang ayaw pong sumuko ditong si Franz Castro at tuloy pa rin ang kanilang pagbabanat sa mga senador at pinipressure na dapat daw po ituloy itong impeachment. Samantala, si Chis Cudero ay nakapagsalita na at sabi nga, final na po na didinggin at sisimulan na basahin itong mga article of impeachment by June 11, 2 days before mag-end po itong 19th Congress. At ang sabi nitong si Franz Castro, mga kabayan, sabi niya rito, ang pagsasabing talo na ang impeachment ay malinaw na pamamaraan ng pagpapalaganap ng kawalang pananagutan. Ito po yung mga linyada na mga kaliwa. Pananagutan, hindi dapat hinahayaan ang ganitong mindset sa pamahalaan. Tama, Hindi talaga dapat yan magiging mindset. Pero minsan, kung talo, tanggapin nyo po. Kasi unang-una, alam naman ng taong bayan na ang article of impeachment na inyong ginawa kay Vice President Sara ay walang kakwenta-kwenta at walang sapat na basihan. Kumbaga, kung tao po yung titingin, ordinaryong Pilipino ang titingin, ito po ay puro lang pamumulitika at ang pinaka-purpose nito ay ayaw niyo lang na manalong presidente si Vice President Sara pagdating ng 2028. Kaya ngayon ginagawa niyo ng paraan na siya po ay ma-impeach. Dahil alam niyo kapag siya ay ma-impeach, siyempre, hindi po siya makapagtakbo as presidente. At tingnan mo ngayon, ang sinasabi ni Marcos Jr. na talagang ayaw niya, pero mukhang may nagpipinance o may nagtutulak sa mga ito para ipilit itong impeachment na gustuhan nila. Pero siyempre, sino ba sila para sa mga senador, na may sapat na kaalaman, sapat na talino, at may sariling desisyon na maging sunod-sunuran sa kanila. Kumbaga, hayaan na yan sila na magyaw-yaw, magsalita na magsalita, Pero hindi po sila susundin, lalo na kung ang mga senador ay maninindigan sa tama, hindi sa pera. Di po ba? So, again, itong isa rin, sa kanilang kasamahan. Balikan natin, itong si Gutierrez, nagalit na. Dati po siyang akbayan, so ngayon wala na, Wala na po itong posisyon, kundi na lang, tagapagtahol na lang ito ni Trillanes, ni De Lima, ni Hontiveros, na nagsasabi na pagtatraidor daw po, sa karapatan ng tao na magkaroon ng accountability. O yan, magkaroon ng accountability, pwede niya naman kasuhan kung talagang gusto niyo ng accountability. So, bakit nadadaan niyo sa impeachment? Kasi may cash yung doon. Okay, pakinggan natin mga kababayan po natin kung saan sila naiirita, sa kay Amy Marcos. Ito po. Bakit inuurong yung impeachment? O tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Yan. Diyan po sila nagagalit, Kaya nagpapalabas ng mga ganitong klaseng statement itong mga kaliwang grupo, itong si Franz Castro, Dahil hindi nila matanggap ang sinasabi ni Amy Marcos na tanggapin nyo na dahil talo na kayo. Wala na talaga tingnan mo ngayon, nagkakaroon ng mga matitinding debate. Kanina may debate po si Tolentino at si Pimentel patungkol po sa impeachment.
At kasama din po itong si Escudero. Kasi si Pimentel, gusto niya talaga ituloy ngayong araw. At kinikwestiyon niya yung pagka-delay, no, ng pag-convey nitong impeachment ni Vice President Sara. Ngunit sabi nga ni Chis Escudero, marami po tayong mga top priorities na unahin at hindi po ang impeachment. Kaya kung ako dito, no, sa mga kaliwa, gaya nito ni Franz Castro, magpahinga ka na, no, Lola Franz Castro. Bumalik ka na lang sa pagturo. Sabi mo, teacher ka. Ikaso, hindi ka pala board passer, no? Yan po yung lumalabas. At good luck na lang po sa inyo, no? Titingnan natin kapag makabalik si Vice President Sara at baka mamaya, no, talagang matuluyan ka nang maipasok sa kulungan. Lalo na ikaw po ay isang convicted sa isang kaso, no, na dapat mong pananagutan. Kaya kung usapin po yung accountability, I think, no, hindi si BP Sara yung may dapat papanagutan, kundi itong si Franz Castro. At yan po yung kinakatakot nila, baka pagdating ng 2028, mamundok na po ito, no, at tuluyan na magtago dahil posibleng maghihimas-rihas ito kasama ang kanyang lola na si Dilima. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan.